At this point, we'd like to acknowledge the presence of Senator Nancy Binay. Good morning, ma'am. Next to ask questions is Senator J.B. Ejercito. Senator? Good morning, Mr. Chair. Magandang umaga rin sa ating mga resource persons. I'd just like to ask a few questions kay Secretary De Lima. Ilan na po ba ang nakasuhan with regards to this case, ito sa PDAP scam? Yung total po, para lang kung alam po na. Apo, so dalawang batches na nga po yon, yung first batch 38. The second batch is 34. PDAP po. Kasi 39 and 34 po. Malampaya. Apo. So 39 sa first batch, 34 sa second batch. Opo. Although sa second batch may ilan-ilan ho dong pangalan na common to the first batch. Ilan na po ang sa mga nakakasuhog ito ay ba ang naging state witness? At ilan din po ang sa nakasuhan ang kumbaga yung dating nakasuhan tas naging state witness? Yung nakasuhan po ngayon sa ombudsman, technically dalawa lang yung mga provisional state witnesses nga ho namin. Kasi yung 5 po na nauna, including Ben-Hur, hindi na nga po namin yon sinama on the part of the DOJ and the NBI. So it's a total of 7 state witnesses po. Yung 5 po, hindi na ho kasama yon sa amin. So total, as of now, ang naiiwan na lang po ay 7 na state witnesses. 7. Yung 5 na, wala na po. Po, dati na po yan. Yung 5 po kasi hindi ho namin sinama na. Okay. And then, nadagdagan nga po ng 2, Mrs. Tuason and Mr. Cunanan. So it's a total of 7, but the 5 nga po, dati na sila na excluded sa amin, but not yung sa FIO. Ano po ba ang standard or criteria ng DOJ sa pag-admit ng state witness? Ano po ang criteria na nakasabi sa batas? And I'm referring to the WPP law. Yun po ang criteria. At dun nga lang po kami nagfo-focus. Yun po ang batayan po namin. Bago mag-file ho kasi, Madam Secretary, as far as I can remember, nung nagsimula po tayo sa PDAP scam, bago mag-file ng kasong plunder ang DOJ sa mga sangkot sa pork barrel scam, sinabi ho ninyo noon na meron na kayong strong case at that time, nung unang, sa aking pagkakalam, nung unang hearing pa lamang na strong case na. Ang sabi nyo, airtight na. Sabi nga na ating chairman ng huli ay slam dunk. Ang tanong ko lang ho ay bakit ngayon na sunod-sunod ang pagtanggap ng mga state witnesses kung at that time ay sabi niyo medyo strong case na? With due respect po, i-clarify, hindi naman po sunod-sunod, dahil nga po yung original nga pong 5, hindi na ho talaga sinama yan, simulat sa pulpa ho, ay hindi na ho namin sila sinama, sila Ben-Hur. At ang nakadagdag na nga lang po at this point is 2 pa lang naman po, si Mrs. Tuason and si Mr. Cunanan. Doon sa sinasabi pong malakas na, talaga naman pong malakas, sa tingin ko po malakas na yung kaso, especially for purposes of establishing probable cause. Kasi sa ngayon po, yan pa lang ang standard na kailangan ng ombudsman para makapag-decide kung isasampa niya po ito sa Sandigan Bayan. Probable cause lang po. At malakas na po ang kaso in terms of hurdling that standard of probable cause. Ito pong additional moves namin in accepting additional state witnesses na sa ngayon nga po ay 2, Mrs. Tuason and Mr. Cunanan. Ito po ay, ang tinitingnan na po namin dito yung trial. Kasi pagdating po sa trial, iba na po ang standard dyan. The standard is guilt beyond reasonable doubt. So kung sa tingin ho namin, meron talaga na mga posible na mga state witnesses na magiging very valuable, essential, useful na para lalong mapalakas ang mga kaso just to be able to meet the threshold of guilt beyond reasonable doubt,
Kaya nga ho namin siniseryoso yung mga ganitong mga applications. Pero as I've been saying na rin po, Your Honor, maingat din po kami dyan. We are very perceptive. We are very, we are careful na hindi naman kahit sino na lang na mag-volunteer to be a state witness ay tatanggapin namin because there are requirements in the law. Salamat po. Well, that's good to hear, Madam Secretary, because for a while I was scared because despite said bad precedent, Mr. Chair, that all those who in the future who will be caught committing a crime can just turn state witness and that the charges may be dropped. Sana naman ho, hindi ho ganun ang mangyari. Makakaasa po kayo, Your Honor, and gusto ko lang hong sandali na lang po ito, dapat din pong maintindihan na ang decision yan, the determination of who to consider as a state witness, meron hong sinasabi ang Supreme Court dyan na is actually a tactical decision and is a prerogative of the prosecution which will be subject to judicial review only if there is a clear showing of grave abuse of discretion. Tactical decision kasi ordinarily nga ho, lahat na may kasalanan, lahat na may partisipasyon sa isang krimen ay kailangang kasuhan. Pero sa objective o sa kagustuhan ng prosecution na maniguro na magkaroon ng conviction, kaya ito binibigay yung ganyang prerogative as a tactical decision because it's a conscious relinquishment or waiver of the state's right to go against offenders of the law. So, decision po yan na part of the strategy in a particular case. Thank you po. Mr. Chair, Madam Secretary, so ibig ho sabihin ba dito na kapag wala ho ang testimonya ni Ruby Tuason at ni Mr. Cunanan ay hindi kayang i-prove itong kaso. So, very essential ho talaga sa sinasabi ninyo. Ganyan. Kung halimbawa po hindi sila lumabas ngayon, hindi uusad ho ba yung kaso with, halimbawa sila Ben Hurloy lamang at yung mga naunang state witnesses ang inyo pong mga testigo? Sa tingin ko po, uusad po ang kaso, pero in terms of para siguraduhin na talagang meron ho talagang conviction, lalo na po ng mga principal players o dun sa mga we consider as the most guilty, ay mahalaga po. Kailangan po yung testimonya nila. So, Madam Secretary, is the DOJ amending the complaint with the Ombudsman in as far as Ruby Tuason and Mr. Cunanan is concerned? Hindi po namin yan ina-amend yung complaint ng NBI because as of now nga po, respondents pa ho si Mrs. Tuason and si Mr. Cunanan. They are still charged with plunder as of the moment. Before the Ombudsman, NBI, under preliminary investigation po. Sila po, ang alam ko, through their lawyers, they filed the counter affidavit ad cautelam. Ad cautelam po, ang ibig kong sabihin nun, without prejudice to the outcome of their pending plea or their pending requests to turn state witness and be dropped as respondents in the cases. Thank you, Madam Secretary. I would like to ask questions to Ms. Dennis Cunanan, but he is also a colleague of mine, so in the JC movement. So, because of that, I would just like to give way to my colleagues instead. So, Mr. Chair, my last question would be for Mr. Ben Hurloy. Sa ngayon, sa estado ngayon, no, nabasa namin kanina, nabanggit ni Senator Escudero, natanong niya yung tungkol sa iyong pagkakadismiss sa iyong legal counsel na si Attorney Baligod. Tutuloy ko na lang. Sa ngayon ba, isang ayon ka sa pagkakatanggap pa ng mga additional witnesses? Dati kasi, ikaw lang ang star witness eh. Ngayon, marami ka ng co-star. Tanggap mo ba yun? Sir, it is ang secretary po ang nagde-decide noon. So,
hindi naman po sila lalapit sa akin at magsasabi. So, yung mga witness po pupunta sa Secretary of Justice. And basta, katulad ng binanggit ko po ng mga previous nag-testify ako that I've been praying na may mga lalabang witness to makatulong sa kaso. Yun na So po. tanggap mo kasi nung una, nung ikaw pa lang ang witness, ang ikaw pa lang ang testigo, ay ang ilan sa kanila ay kasama sa Yes, iyong po. mga isinalaysay no, Yes, na po. parte nung nagsagawa ng krimen. Yes po. So ngayon na sila po ay kasama na rin provisionally as a under the Witness Protection Program. Ito ba ay welcome sa iyo? Kung may co-star ka na ngayon, okay lang ba sa iyo yun? Hindi naman to, sir, it is not, this case is not me, is not the DOJ, it is not from, this is the case of the taong bayan. So, hindi to the case of Louis, the case of a former counsel Levito Baligod or the current counsel of secretary, it is the case of taong bayan. So, wala ho sa aking mentality na yun ang ano ko po. Okay, thank you. Thank you very much, Mr. Chair. That's all for now. Thank you, Senator JV. Next senator is Senator Sonny Angara. Senator Angara. Thank you, Mr. Chairman. Magandang umaga, Secretary Laila, sa ibang resource persons, kay Director Cunanan. Sec, yung pagsama ho sa the theory is conspiracy, no? Kaya nasama ho si Mr. Cunanan, si Ben-Hur, at saka, tama ho ba yan? Yes, Your Honor. Basically, it's conspiracy. So kung sinabi ng korte na walang conspiracy, maraming maabsuelto dyan. Basically, yun ang mangyayari. Depende po yan sa evaluation Yes. ng evidence, mga degree and level of participation of the individual players. Kung wala pong conspiracy ang magiging ultimate ruling. So double track ang theory ng DOJ dyan sa Ombudsman. It's Your Honor, we based have on their to- participation and their... And we try as much as possible for all tracks. Yeah. Because we're looking forward already at the trial. Yung sinabi ni Mr. Cunanan na sa affidavit niya, pumirma siya ng checks as Deputy Director General, but only because inutusan siya ng director ng TRC at the time. Ano ba yung, is that a ministerial duty or is there a duty on the person to o may duty ba siyang i-verifikahin yung pinipirmahan niya? Considering he's a subordinate and maaari siyang filean ng insubordination, something like that. Oh. As an enforcer of the law, as an investigator and as a prosecutor, as a prosecutor in most cases, Your Honors, ang ano ko po dyan is that, ang position ko po dyan is that if you're part of a government agency and it's an implementing agency, ay dapat maingat din nga po sa pag-process ng mga ganyang dokumento. It can be considered as a purely ministerial function. Although, meron naman pong sinasabi si Mr. Cunanan na gustuhin man nila na maging talagang istrikto dyan sa pagpro-process nung mga request na yan, yung mga projects na yan na pinadaan sa TRC, ay hindi nila gaanong magawa dahil dun sa sinasabi niyang mga pressure galing doon sa mga mambabatas. So that's how he explained that. Kasi yun nga po ang original position namin, yung original theory ng NBI nung sinampa yung kaso sa Ombudsman na implementing agency kayo, since may nangyari dyan sa mga project na yan na nakuha o na binulsa yung mga pera, ay managot din dapat kayo. So that is our theory. But we note, Your Honors, that in their counter affidavit nung 3 pong senador na nakasuhan na dun sa first batch, ang sinasabi nila
wala daw ho silang kinalaman dun sa pag-implement ng mga projects na yan. Wala daw ho silang kinalaman dun sa pagpili ng mga NGOs. Kasi all that they did daw po is sinulatan either the Senate President or the chair of the Senate Finance Committee nung ini-endorse na nila yung project. Now, here comes Mr. Cunanan debunking all of that, not only through his own personal and direct knowledge of those so-called pressures, those so-called calls from these lawmakers, but also supporting documentary evidence na siya mismo ang nagbigay sa amin. At nung kinounter-check ho namin yung mga dokumento na yon, nagtutugma ho talaga dun sa mga dokumento na nakalap na rin ng NBI from the concerned agencies like COA and DBM. Thank you, Secretary. So, kaya nyo siya WPP. So, naniniwala kayo na, kasi may requirements ho yun, there is no other direct testimony available. Tama ho ba yun? In his case, there is no other direct testimony. Insofar as those pressures, the alleged pressures from the lawmakers, their endorsements of the NGOs, other than those that the documents would show, yes. And there is an absolute necessity for the testimony also. It is necessary, Your Honor, to further strengthen the cases. And that his testimony can also be substantially corroborated on its material points. Definitely. The testimony of Mr. Ben-Hur Loy and the documentary evidence. Okay. Thank you, Secretary. A few questions for Director Cunanan. Director, good morning. Kayo po ay naging pinuno po ng TRC noong January 2010, tama ho ba? Yes, Your Honor. At nakalagay ho sa inyong affidavit na na-realize nyo yung of the transactions involved nung naging pinuno ho kayo. Ano po yung nagsabi sa inyo na malalaking transaction to at may mga anomalya dito sa mga transaction na ito? Your Honor, if we can move a little back on all these things. Yes, please. Give us a complete picture, sir. When I was Deputy Director General of TRC, by function of the position, I'm supposed to be signing on box B of the disbursement vouchers, that whatever na halaga, ano man ang halaga yun. So, process po yun. So, lahat ng mga re-release ng opisina, dumadaan doon. Dapat na nadadaan doon sa process na yun. Particular po sa PDAF transactions, by 2007, meron hong na-issue yung Director General noon ng TRC na sinasabi na particular to PDAF, they can bypass me signing that box. At yung Legislative Liaison Officer na at that time, ang pwedeng pumirma in my behalf. So, Your Honor, what happened is, there were some transactions or a lot of transactions regarding PDAF that did not pass through me anymore. And there were others that were processed in the regular process line na hindi na ako ang pumipirma. Fast forward, so by the time mo naman na ngayon na naging Director General na ako fortunately, naging Director General po tayo ng TRC noong 2010. Regular ho na magkakaroon ng reporting, parang updating kung ano mga nangyari, ano yung sitwasyon. So, nung nireport na ho yan sa akin, yung mga isang aspect ng operations namin, kasi special operations yan, hindi ho siya kasama sa regular operations namin. Nung sinabi na eto yung mga nangyari dito, eto yung mga lumabas na pondo, etc. Ang unang tinanong ko, ano yung report na meron tayo on those utilizations? Ang unang sagot ko sa akin, hindi kompleto. Sabi ko, let's go back into the COA reports through the years. Tingnan natin yung 2000, balikan natin 2007, 8, 9, at i-review. Ano ba yung mga naging findings? Nung tinignan ho namin yun, may mga sinasabi doon sa COA na sabi, may mga instances na may mga complete documents. May instances na may mga unliquidated. May instances na kailangan i-verify yung
management fee na kinokolek, etc. So, ang sinabi ko nun, let's create a committee, and this committee now will write on all these NGOs and see what is happening. Ano ba nangyari talaga? At update nila yung mga files nila sa atin, i-clarify nila. Dahil, ayokong abutan ng pagkakataon na tanungin ako ng mga nakakataas sa akin at wala akong masabi na nag-i-impact nung mga nangyari na yon. And these are not simple funds. Hindi konting pera yung dumaan. So, ang sinabi ko, gawan na ng report yan, tignan at sulatan. Immediately, nung nakita namin doon sa isang COA report na may discrepancy, immediately, pina-blacklist ko na yon. May mga 3 NGO yon at 2 local government unit. Immediate yon. And then, from there, sinulatan na namin yung mga iba. At nung hindi nag-reply yung iba, at hindi nag-comply ho dun sa sulat namin, kaya nung inabutan sila, na-blacklist na namin sila. Your Honor, yes. You're done? Okay. Yung tingin mo, Director, ko na-bypass noong 2007, nung existing mga namumuno dyan sa TRC? One, prerogative ho yun ng Director General at that time. Particularly siguro dahil hindi ako kasama dun sa circle niya, no, na nag-ooperate. Plus, I'm concentrated ho kasi ako na, Your Honor, nung pinasok ko kasi dyan sa TRC, naging head ako ng change management team. TLRC pa ho nun, kami ang case 001 sa government rationalization program. From 699 employees, we were able to bring it down to 161 mandated. And at that time, there are only 99 employees available. So, ang focus po ng pagtingin namin nun is, one is to survive or to close it. To survive is to make sure that yung mga ibang regular operational processes ho namin umaandar. Dahil hindi naman ho kami bubuhayin lang ng PIDAF eh. Although nakita namin at that time, with the employees and the employees union, they know this, it somehow saved the day for TRC because we were collecting management. At yung pagkolekta na yun, naging source of income na rin for the center. Plus, nakakapagbenta kami ng mga materials namin as part of the utilization. So, na-relegate ho ko basically on the regular operational processes sa opisina. Sa regular monitoring ng mga assets, trainings, mga ganun, Your Honor. Ano ba yung trabaho ng TRC bukod sa maging receptacle para sa pagtanggap dun sa PDAF ng mga legislators? Your Honor, ang TRC talaga, ang original mandate niya is talagang TRC talaga yung pangalan niya, original niya, before EDSA, na 86. TRC, when it was created, is supposed to be the repository of all applicable technologies for livelihood and developmental application. So, and entrepreneurial development. Ibig sabihin ho nito, nung panahon na kinrate ho to, ang idea ho kasi talaga nun is, ang sabi nung isang international gathering na nangyari din sa Pilipinas, technology is the key to the future. So, kinrate ho to nung panahon ni Presidente Marcos na nagkaroon ng isang opisina na pinangalang TRC. Yung Technology Resource na-touch ho to sa human settlements. At ang nangyari ho nun, ito yung naging recipient ng mga foreign funds. So, since time immemorial, ganyan ho talaga yung naging levels of operations yan. Tapos, sila nag-i-implement ngayon ng mga new, innovative technological applications that can trigger entrepreneurial development, livelihood development. So, and then, nung nag-martial law, after ho ng panahon ng martial law na nung panahon ni Marcos, nung nag-EDSA People Power na ng 86, tinry na i-demarcosify yung mga institutions under human settlements. So instead of now being TRC, tinawag po siyang Technology Livelihood Resource Center para yung livelihood component ma-highlight. And dun ho nakilala yung TRC dun sa mga livelihood training, yung mga short-term livelihood courses to enhance entrepreneurial development again in the country. Utilizing indigenous materials and local innovations. And then later on, when it was found out that the executive order that's supposed to be transferring our name from TRC to TLRC was not official gazette, we were reverted back to our original name of TRC. We had rationalized ho at that time na streamline na namin yung functions ngayon ng TRC.
So we're focused on two major aspects: technology, livelihood, information dissemination, and technology utilization and commercialization. And from that, na-attach na ho kami ngayon sa Department of Science and Technology, which is basically, by nature, is our original, supposed to be our original mother unit. Na kung saan yung mga innovations ngayon ng mga inventor, yung mga researches na inaalikabukan lang ho sa mga research institutes. Ngayon, ito yung function niya talaga dapat. Paano ito mai-commercialize, mailabas sa market, mailabas sa merkado, at mai-trigger. Minsan kasi napaka-conservative ng kultura nating mga Pilipino, yung mga innovations hindi ko tinatanggap. Yun yung role din ng TRC. Una, ilatag niya yan, at siya ang mag-operate, at pag yan full operation, i-spin off sa private sector, and then lumipat sa panibagong innovations. So, attached ng DOST now. It's not a GOCC. GOCC pa rin po siya. GOCC siya. Attached po siya sa Department. Okay. Pero ang focus niya ngayon is information dissemination, sabi mo? Livelihood information dissemination, tsaka technology utilization and commercialization. Can you give us an example of a technology that was developed or na-commercialized through the efforts of the TRC? Kahit past or present, para at least malaman na. Kasi to many of us here in the legislature, hindi namin kabisado masyado yung it's a little esoteric, no? Opo. Yung pong nadatnan ko na dyan, like for example, yung BioN, it's a organic fertilizer na dinevelop po sa isang research institute sa UP Los Baños. Nung inoffer ho yung idea na yon, ang carrier ho nyo yung cogon grass eh. So maganda siyang tapos pag in-apply siya sa palay at saka sa corn, mas nagiging sturdy yung palay, mas nagiging malaki ho yung yield, pati rin sa corn. Nag-invest ho doon ng TRC para may roll out siya, and then eventually nakita ho ng Department of Agriculture, tapos nakita rin yung private sector na maganda yung product. So in-spin off na ho namin, nag-spin off na kami from there. So yung mga ganito hong mga innovations na ginagawa. Tapos ngayon, in partnership with the Department of Science and Technology, like for example, yung dun sa Philippine Nuclear Institute, yung technetium, for example, yung ginagamit po to sa mga hospitals na kung saan ini-import natin. So nakikipag-partnership din kami ngayon doon para may lower yung cost ng technetium na implements na ginagamit at maging locally developed na siya. Tapos mas maging mura yung pag-apply nito sa ating mga kababayan. Yeah, thank you. Sa management fees, magkano yung tinatanggap ng TRC with respect to management fees dito sa PDAF ng mga standard ba yan over time? Or was there only one fee? Hindi nung kasing 2000 nung period na pinag-uusapan, nag-vary ho yan eh. Kasi wala kang standards na ina-apply at that time. So, not until when pumasok po tayo, ina-standardize ho natin yan with the help of COA, tapos pina-approve natin sa Board of Trustees. We went through the process of transparency, which was not done before. So magkano ngayon yung fee ng TRC? Bali, total ho 5%. 5%. Dati-rati, ano yung nagva-vary siya sa... May 1%, may 3%, may 5%. So, nagpa-fluctuate. Kaya may findings yung COA about that. Okay. Pero anong yung 2.5, 2.5? Paano ini-utilize ng TRC yung pumapasok ko siya sa general fund namin. So basically, pag ganyan niro-roll out siya sa aming mga programs at saka sa aming mga activities. Yeah. So after 2010, meron mga PDAF pa rin na dumaan sa TRC. Wala na. Nasa menu lang po kami hanggang 2008. I see. So wala nang naglagay na mambabatas sa TRC. Yung mga 2009, spillover na lang po ng 2008. Okay. Nasabi niyo ho, Director, nung nag-take over kayo ng TRC, binasa niyo ho yung COA reports. So, these are the regular COA reports, not the special. Kasi yung special audit, 2013 pa lumabas di ba? Opo. Actually, Your Honor, if you will also look at it from my point of view as an officer of the center, kung may mga processes na nangyari, ang magiging bastion of check nyo po kasi talaga, yung magiging batayan mo talaga para matignan yung palakad o hindi. Yung pong COA report. COA, yes, tama. So, yun po ang ginawa namin immediately. Nung may mga ganitong reports na nangyari, ang unang ginawa namin immediately, sabi ko, pwede ba balikan natin yung COA reports,
isa-isahin natin, tignan natin kung saan tayo pwedeng trumabaho. Hindi po pwede naman na basta lang tayo gagawa ng action at baka ma-misconstrue na may ibang motibo tayo na ginagawa. So, you're talking about the regular COA reports na end of year na tinignan nyo. 2007, 2008, 2009. Yes, Your Honor. So, sa tingin nyo, may silbi pa yung TRC as an agency of government? Your Honor, with the rationalization, yung pagkaka-rationalize po niya, at saka yung current functions po niya ngayon at yung value niya ngayon with the Department of Science and Technology, maganda po siguro may pakita na yung value niya talaga ngayon is more evident dahil ang dami ho nating mga innovations, ang dami ho nating mga developmental studies na nagagawa ng ating mga researchers na pinaglalagyan ng pondo minsan pondo ng gobyerno para mag-develop ng mga researches. Hindi ho ito na-roll out. Ito ngayon ang mandate ng Technology Resource Center. I-roll out itong mga innovations na to at i-trigger siya i-partner siya with the private sector. And then once you do that, magti-trigger ho siya ng panibagong social economic activity So, more than any time else actually mas nakikita ko talaga yung value talaga ngayon ng TRC. Masakit lang nangyari na damay sa mga ganitong usapin. No? So, ang opinion nyo is mas mainam pa na palakasin yung TRC. Opo. Actually, Your Honor, if I may add, dun sa binabanggit ko kasi kanina na yung ginawa namin yung mga policies na nung time na pumasok ko tayo, kung makikita nyo dun sa COA report, nung special audit na po ito, special audit report ho ng COA, mismong sinabi ho ng COA na the center agrees with the observations of COA and then we fully operationalize the provisions of COA Circular 2007-001 in our. Ang sinabi po ng COA doon, the team appreciates the efforts being exerted by the TRC to address the issues and raise in the report. So, yung mga efforts ho natin na in-institute, ni-report din ho natin yun sa COA, sa special audit. And the special audit recognizes our transparency effort nung umupo ho tayo para lahat ho ng processes ngayon dumaan sa tamang proseso. Hindi ho namin basta in-implement, hindi namin pina-approve sa board. Nung na-approve na ho ng board, nilagay namin, pinablish namin and everything. So, para malinaw ho talaga. Yeah, okay. Noted, Director. Yung policy ng government-to-government service fees, bakit pa sumisingil lang isang ahensya ng gobyerno sa pera ng gobyerno? Yun ang hindi ko maintindihan kasi what's the purpose of that? Your Honor, kasi just to give you an example, yung like when I was a congressman, bibigay mo sa state college, for example, hindi naman naniningil ng fee ang state college or university. Your Honor, ang difference po siguro doon is ang GOCC po, like TRC, wala po kaming subsidy from the General Appropriations Act. Self-income generating kami, self-liquidating din ho. So, any income that we incur naman ho ngayon have to be flowed back into operations. Hindi naman siya pwedeng gawing benefits lang basta-basta. So, may mga targets at may mga activities. Kaya ho, inallow kami na mag-charge ng management fee at saka yung service fee na ganyan. Kamusta naman ang balance sheet ng TRC ngayon since you took over? Ang aming pong income most likely is reaching about 200 to 205 million. Ang expenses ho niya nasa mga 193 million. So ang net is 10 million? About that much. 10 million? Every year? 10 million? Although there are situations and there are times na talaga nagfa-fluctuate yan, bababa dahil minsan hindi maganda ho yung mga trend on trainings, hindi maganda yun. Pero kung sa abutan ho ng target, so far nagsasurvive naman ho yung operations ng TRC. Ang sabi ni Ben-Hur, Director, is that may 500 billion yung dumaan na PDAF sa TRC. Would you know kung ganun kalaki nga yung Yes, Your Honor. Mga I confirm po. About more than that, 590 something. 590. So, kung may 5% on the average, merong mga 30 million din na napunta sa TRC. Apo.
At nagastos to sa mga projects ng Mga TRC. projects at saka operations. Kasi ano ho yan kailangan ho dun pumapasok. Nasabi nyo na na-pressure kayo dahil ministerial lang yung duty nyo. Paano yung mga tauhan nyo? Parang na-pressure din sila. Dahil may pressure sa taas, pababa yung pressure. Talagang todo-todo yung in-exert mula Yes, sa taas. yes. Tama ho ba yun? Yes, sir. That's all, Mr. Chairman. Thank you. Thank you, Senator Angara. The next senator who'd like to ask questions is Senator Grace Po. Senator Po. Magandang umaga, Secretary de Lima. Mr. Chair, kasama ng milyon-milyon nating kababayan, nais ko rin malaman ang katotohanan sa likod ng anomalyang ito. Mr. Cunanan, hindi ito personal sa'yo at ayokong mamersonal. Pero kapalit kasi ng iyong salaysay, ikaw ay humingi na ipasok bilang state witness. At bilang isang state witness at protektado ng Estado, maraming benepisyo kasama dyan. So para sa amin naman dito mga mambabatas, sinisiguro naman namin na hindi naman lugi ang taong bayan sa pagpasok sa isang kasunduan katulad ng isang state witness. Ang sitwasyon mo kasi ay kakaiba. Ikaw ay dating patuloy na isang empleyado ng gobyerno at nasa sayong nakasalalay ang pagprotekta ng kapakanan ng taong bayan. Ngunit hindi mo nagawa yon. Nung una kang lumabas sa GMA News, September 22, ang sabi nyo, and I quote, "I would like to state for the record that I had nothing to do with the Priority Development Fund related projects processed by the TRC from 2007 to 2009. Sinabi niyo po ba yon o hindi? Baka ho, hindi ganun yung context ng pagkakasabi, Your Honor. Pero meron po akong quote at meron din isa from Clark News na pareho rin yung basically yung pagkasabi na wala kang kinalaman. At tapos nun, marami kang sinasabi na ang iyong partisipasyon ay ministerial lamang. Tama po ba? Baka po, Your Honor, baka po yung binabanggit ko doon sa illegal transactions o naging irregular. Your Honor, if kung i-allow niyo po, nung mga panahon na yon na dumadaan yung mga usapin ng PDAF sa aming opisina, doon pagdating ko sa akin, kumpleto na ho yan kumpleto na yung papel usually. Tapos chine-check na lang ho namin kung na-comply yung mga documentary requirements. Wala po kaming kapasidad at that time na malaman kung magiging anomalous o hindi yung transaction. May presumption of regularity po dun sa operations. Not like now, hindi ko katulad ngayon. Ngayon, definitely we have to be, extra careful with all the things that we're doing and all the transactions that we're With all due respect, sir, yan ang claim mo na merong presumption of regularity. Lalo-lalo na kung ikaw ay bago lamang sa gobyerno, maaaring meron kang presumption of regularity, pero ang haba na ng pinanggalingan mo. Ikaw ay nagtrabaho na rin sa tanggapan ng speaker ng Kongreso. Alam mo na yung PDAF at alam mo rin kung merong konting irregular. Ngunit yan ang sagot mo, tanggapin natin sa ngayon. Sinabi mo rin dun sa press con mo na you have not met Napoles during this press con, sinabi mo that I have not met Napoles. Ito, Cunanan said noting that he has not met or made any transactions with the businesswoman. Do you agree with this quote? Again, Your Honor, it might be taken in a different question. Tapos iba yung na picture out. Kasi ang binanggit ko nga ako sa aking affidavit na nandirito. They made representation, pumunta ho sila sa opisina at nagpakilala na may mga agents sila ng mga senator at mga congressman at may dala silang mga projects. So, ang ibig niyo pong sabihin, doon mo lamang nakita si Ginang Napoles? Yes, Your Honor. So, dito sa pagkakataon na ito, kontra na naman sa ng ating unang witness na ikaw ay nagpunta doon sa opisina mismo ni Jenny Napoles. Tama ba? Kontra ba ito? Hindi po, Your Honor. Yung una po kasi, bago sila mag-implement ng anything, any project, any activity sa TRC,
pumunta sila sa opisina ng Director General. Tapos wala ako sa opisina noon. Naalala ko pa, tinawag ako ng security guard dahil nandun ako sa may iba. Hindi, simple lang ang tanong ko eh. Sinasabi mo kasi, nakita mo lang siya sa opisina mo. Ikaw ba yung nagpunta doon sa Discovery? At nakita mo siya doon? Ang base ho sa, after na ho yan eh, after na ng mga levels of operations namin. Hindi, pero doon po kasi doon sa press con ninyo, at saka dito sa inyong sinumpaang salaysay, ito po yung nangyari lamang itong sinumpaang mong salaysay, kailan ba ito? Itong affidavit na ito? Feb 20. So, ibig sabihin within Feb 20, you met Jenny Napoles more than once, correct? But you only claim in your affidavit that you met her in your office. You didn't mention anything about Discovery unless I missed that. Actually, binanggit wala naman sigurong ano doon. Dahil binanggit ko nga na yung first na na-meet ko yung tao, yun yung binanggit ko sa affidavit. So, hindi ko naman kinukontra yung... So, bakit hindi mo sinabi na nagkita din kayo sa Discovery? Kung dun sa aligasyon, lalong-lalo na, alam mo naman yung affidavit din ni Ben-Hur. At importante din na masagot mo yun kung totoo bang nagpunta ka doon sa Discovery? Wala ko kasing allegations na ganun sa affidavit na so, pumunta po kayo ng Discovery at nakita kayo doon ni ni Napoles? Nire-recollect ko nga namin yung situation dahil most likely may chance na may once na part ng inspection na ginagawa namin sa mga institutions na nag-i-implement, sinignan kung regular operations. So, hindi kayo sigurado, maaari, sabi mo? Hindi mo matandaan ang pagpunta sa JLN? So, anong nangyari dun sa pera na sinasabi ni Ben-Hur Loy na naibigay daw dapat sa inyo pero kinorse dun sa isang representative? Hindi mo natanggap yon? Your Honor, hindi po. Linawin for the record na yan ang salaysay mo. Paalala kasi, Mr. Cunanan, kung ikaw ay isang state witness, meron ka ng immunity from criminal prosecution. Pagkakataon mo na to, na lumabas rin. Hindi pwede kasi na nagtuturo ka lang ng iba pero wala ka namang aamining responsibilidad, lalo na kung hindi nagkakatugma-tugma. Ngayon, hindi ko sinasabing nagsisinungaling ka, pero yun nga, meron kasing hindi magkatugma sa salaysay ng aming naunang witness at sayo. So, gusto ko lang linawin. Ngayon, sabi mo na merong komisyon na 5% management fee ang TRC, tama? Meron kasi akong kopya ng balance sheet ng TRC. Naka-reflect ba dito ang 5% na nakukuha ninyong service fee dito sa mga NGO na to? Your Honor, ang nangyayari po kasi dyan, hindi automatic yung pag-reflect dahil kailangan pa kung fully liquidate yung operations. Ibig sabihin, kapag tapos na, tapos ibubook nung accounting yung mga accounts na yan. Pero hindi ho yan Sir, again, with all due respect, kung may natanggap kang pera, ilalagay mo natanggap mo to. Tapos ilalagay mo kung anong gastos mo. Whether natapos mo yung gastos o hindi, pag natanggap mo na yung pera nakalagay doon, tatanungin ko lang naman sa'yo nakalagay ba doon sa mga natanggap ninyo yung 5%? Tapos isa pa, may resibo ka bang na-issue na nakatanggap ka ng 5% na service fee para sa TRC? Ibig sabihin, kung pupunta ako sa TRC, makukuha ko yung mga resibo na na-issue ng TRC doon sa 5% na komisyon na natanggap nila for service fee doon sa mga NGO. Your Honor, automatic po na sinasubtract na ng TRC yun. Tapos nare-retain po yun doon sa trust liability account na kung saan doon nakalodge yan hanggang ibubuk siya as income o ibubuk po siya doon sa mga operational issues namin. So, makikita natin yan, yung mga 5% na yun dun sa ano. So, maaaring hingin natin yan para sa paglawak din ng investigasyon na ito. Gusto ko lang linawin sa ating mga kababayan kasi pinag-uusapan na natin yung TRC dito, tinatanong ni Senator Angara, yung kinita ng TRC. Merong net loss ang financial statements ng TRC from 2007 to 2010. Para sa kaalaman ng ating mga kababayan na dito pinapasok ang mga PDAF natin, 2007, ang lugi po ng TRC, 274 million. Noong 2008, ang lugi,
ay 207 million, 2009, 142 million, 2010, 95 million, 2011, 108 million. Tama po ba ito? Your Honor, nasama po kasi dyan sa baba na yan, yung mga OECF funds na nadatna na po namin, na kung saan pinapakonvert po namin ngayon sa Department of Finance na maging subsidy. So kung titignan po doon sa income and expenditure lang, kumita po ang TRC. Ngayon, sinasama po yung mga OECF funds na ho yan. Anong OECF? Pakilinaw lang sa ating mga... Nung po kasing panahon nung Marcos years at saka nung early part nung 96, meron hong tinanggap na mga foreign funds na for lending ang TRC. Yung mga pondo po na ito na nandyan sa nire-lending. Ito yung nagkaroon kasi ng lending function dati ang TRC. Pero nung dumating ho tayo, pinahinto na natin yun. Dahil nag-rationalize, wala na ho yun. Pero nandun pa po sa libro. So, yun po yung nandun sa pinakadulo sa baba ng financial statements na kung saan nakalagay ho doon, yan ho yung mga account na yan. Yung mga account na yan, may service fees ng mga account na yan. Kaya kung i-compute ho siya kasama doon sa income and expenses ng TRC, talaga ho magiging siya mabigat. Pero hindi na ho namin nababayaran yung servicing ng mga account na yan dahil ho nasa Department of Finance na ngayon. Reflows na ho to ng mga lending money. Kaya yung mga amount na ho yan na binanggit ninyo, Your Honor, kapag ho inallow ng Department of Finance na ma-convert na ito into subsidy, eventually yung mga pera ho na yan magiging positive. So magiging plus na ho yan dun sa center. So magiging part 2 ng income. Maring ang ganon, kaya nga ito'y nakakalito dun sa inyong statement eh. Hindi, ganon nga siguro yung accounting procedure. Pero yung para sa akin, kasi under kayo ng, meron na nga kayong subsidy from the government. Di ba binibigyan kayo? Meron pa nga kayo. Pero ganyan pa rin ang inyong operating expenses. Pero hindi na yan sa'yo na ipapa-explica ko pa. Ang susunod ko ng tanong, no? Kasi mga nadidinig ko tungkol sa inyo na maabilidad kayo, may pakikisama kayo, at ang daming ninyong nakilala, dami nga ninyong kilala dito eh. Mga nakita na, nakausap, nakahalubilo. Kaya nga, mula pang huling administrasyon hanggang sa kasalukuyan, ay nandyan pa kayo. Mr. Chair, I'd just like to be able to establish the pattern of behavior also of a resource person, which is also, I think, very relevant to this situation. Kayo po ay naging aktivista noong college, tama po ba? Opo, Your Honor. Kayo nga din po ay isang board of regent, di ba? Opo, Your Honor. Sa UP. So naniniwala naman ako na kahit na papano ay taglay mo pa yung idealismo at tapang para hindi ka naman basta-basta nanginginig pag merong senador na tumawag sa inyo. Opo, Your Honor. Ano nangyari? Your Honor, nabanggit ko dito sa aming affidavit. Hindi naman po ako nanginig sinasabi ko dahil kailangan kong aproban o disapproban. Wala po sa level ko yon. Ang tawag po, ay yung pong level ng usapan nga, ang sinasabi ko dito, ay yung sinasabi. Kaya sumagot po ako eh. Ang sinabi ko, hindi ko naman po, trabaho lang po yung ginagawa ko eh. Sinagot ko po yun eh. Ang sinabi ko, ang ginagawa ko lang ay trabaho lang. At kaya ginagawa ko yung mga follow-up o nagbe-verify. Dahil po kung takot-takot, bis pong yung tawag po siguro, Your Honor, hindi ko gagawin. The fact ko na nagtawag kami na nag-check, ibig sabihin nun eh, kahit paano ginagampanan nun namin yung aming responsibilidad. Sige, tatanggapin ko yan dahil marami rin naman dahilan kung bakit tatawag, no? Pero kung sa lobin mo ay hindi tama yon, subalit, yun na responsibilidad mo na masuri. So, nandun na ako. Ngayon, dati daw, ikaw ay nasa CHED. Ikaw ba ay umalis doon ng kusa o kayo ay hiniling na umalis? Your Honor, umalis po ako ng kusa. Meron po akong resignation letter dahil alam ko naman po may problema ako noong time na yun. May deficiencies ako na hindi na kayang ayusin at that time. So sabi ko, hindi na pwede. Kaya nag-resign na po ako. Pwede po bang mahingi yung deficiency na yun? Sabi niyo meron kang deficiency kaya ka nag-resign. Opo. Ano yung dahilan? Ano nga yung deficiency na yun?
nabanggit niyo rin po, Your Honor, na in the course of my life in college, na involved po ako sa student movement. Naging passionate po ako about it. In the course na naging passionate po ako about it, napabayaan ko po talaga aking pag-aaral. Aaminin ko po yun. Tapos so, habang ginagampanan ko yon, inabutan na po ako ng sitwasyon na napasok po ako sa politika rin, no, sa aming bayan, sa aming probinsya. Magpagano'n pa po, tinry ko pa rin i-accomplish at i-comply at tapusin. Hanggang mapasok na lang po ako sa mga ibang gawain at hindi ko na po nabalikan kung ano yung sitwasyon ko. So, ang ibig niyo pong sabihin, kayo po ay pumasok sa CHED na hindi pa nakakatapos ng inyong tama po ba? Na-appoint po ako, Your Honor, at hindi ko po in-applyan yung posisyon at nabigla din po ako na doon ako dinala. Binanggit ko po yung sitwasyon ko at nakapagkonsulta po ako nun sa isang nasa education field din. At ang sabi sa akin, total nag-re-enroll ka na tapos may ginagawa ka na. Tingnan mo, or baka pwede ka mag-qualify doon sa may tinatago doon sa ETIAP na accreditation processes. Baka pwede ka nandiyan ka, ma-accredit yung mga pinaggagawa mo, matapos mo yan, at least ma-highlight na may ganyan na pwedeng gawin sa... Noong nakita ho namin na hindi pwede, Your Honor, nag-resign na po ako. Sabi ko hindi pwede. We cannot sacrifice it further and push it further. Hindi pwede. So hindi, a month lang ako doon, Your Honor. Kaya nga mabuti naman siguro marami ka rin kakilala na tumulong sa'yo na makuha yung pwesto na yan sa umpisa pa lamang, bagamat meron ng konting pagdududa sa maaaring mong maging kwalifikasyon. Ngayon, ang susunod kong tanong, kasi lumabas yan sa pahayagan hindi ko naman to hinukay. Sa pahayagan mismo lumabas na yun nga, nagkaroon ng issue sa CHED dahil nga ikaw ay hindi ng undergrad. So, ang ginawa ko, dahil nga alam namin na magkakaroon dito ng hearing, tinignan ko yung website ng TRC para masiguro kung ano bang kwalifikasyon mo. At ngayon, tinignan ko rin yung denniscunanan.com. Yung sa'yo, naka-update na yung basically profile, ano. Pero sa TRC, pagtingin ko, and I would like to read it, Mr. Chair. After finishing high school with honors, Dennis had set his sights to the University of the Philippines, Diliman. Dennis Cunanan believed that each and every Filipino has the obligation to get involved in social transformation, etc., etc. Walang binabanggit na ibang college, ha? He primarily took up economics and later shifted to the National College of Public Ad and Governance, majoring in public ad. He served as a student regent in the Board of Regents, the university's highest policy-making body. Years after graduating from the university, he moved on to further heights. Mr. Chair, there's no mention here of Lacson College, where the witness actually graduated from. I'm just saying, you are the Director General of the TRC. I'm sure you read your profile. Any explanation here, sir? Your Honor, when they updated the website, ang gumawa na ho niyan yung aming mga team doon sa opisina. Narinig ko nga ako ngayon Otherwise, dapat I could have called their attention. Actually, kung ganyan ho yan, papalagay ko pa po sana na umabot ako ng Harvard. Sasabihin ko po na ipapalagay ko na po sana. Nandito nga. Kaya nga po nabanggit nyo ho ngayon. Iko-call ko po yung attention dahil di tama na yung hindi kumpleto. Para kawawa naman yung mga tiga Lacson College na hindi mo naman ipinagmamalaki yun. I'm proud po, Your Honor. Okay. I hope so. But I have another question, Mr. Chair. Because remember, we're trying to establish also lifestyles and if this will actually, if it will validate the SALN of our witness. You said that nag-aral kayo sa Harvard ng isang course. Tama po ba? Gaano po katagal ang course niyo sa Harvard? Executive education po, Your Honor. How long? 1 month. How much did you pay for that? Napasok po ako, na-allow po ako doon sa sponsorship program. So, TRC po at DOST ang nagbayad po nun. Under kay Secretary Alabastro at that time. So, TRC at DOST ang nagbayad. Meron po bang kasulatan na sila nagbayad nito? Opo. May liquidation po at lahat kompleto. So, kahit na medyo mababa pa rin ang kinikita ng TRC, nag-sponsor sila ng Harvard program para sa'yo. Yung pong topic kasi nun, managing change.
kakalipat po ng center from ng rationalization. Kaya napaka-relevant po nung program na pinapasok. Magkano nga, for the record, ang total na ari-arian mo sa SALN mo, Mr. Cunanan? Your Honor, Mr. Chair, can I refer to my record? Yes, please do so. At this point, we'd like to acknowledge the arrival of Senator Miriam Defensor Santiago. Good morning, ma'am. Net worth, Your Honor, is 2,161,547.45. Sa puntong po yan, nais ko pong ibigay ang pagkakataon muna sa ating Senator Miriam Defensor Santiago, at kung maaari po, Mr. Chair, pagpapatuloy ko po ang aking pagtatanong pagkatapos po ni Senator Santiago. Yes,